Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Good news muna tayo ngayon. PBBM binayaran ng utang ng mga magsasaka sa Eastern Visayas. 53 million daw ang ibinayad ng ating Pangulo para sa mga utang nitong mga kawawang magsasaka ng Eastern Visayas. At para sa kadagdagang balita at informasyon, narito ang ating ka-vlogger sa iyong araw. Grabing good news. Binayaran na ang mga utang ng mga mahirap nating kababayan sa Eastern Visayas ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkakahalaga ng grabe milyong-milyong salapi. Likas yan ng ama na si dating Pangulong Marcos Sr. Binura na ang utang, 53 milyong blessing na hindi mo inaasahan, at ito ang pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos sa Eastern Visayas. Grabe to. May balita ako talaga namang ikakatuwa ng karamihan. Teka, huwag kang alis. Kasi kung isa ka sa mga magsasaka sa Eastern Visayas, pwede ka nang mag-TikTok sa sobrang saya. Pumalo na kasi ng 53 milyong piso ang utang. At guess what? Binura, as in erased, gone, wala na. Pero teka, sino ang may pakana ng pasabog na ito? At bakit parang legacy ito ng isang ama ng bayan? July 5, 2025, Tacloban City Convention Center. Puno ng luha, tuwa at mga magsasakang di makapaniwala. Akalain mo, sa paggunita ng ikalawang anibersaryo ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act, ito na tila bumaba ang langit. Higit 1,200 agrarian reform beneficiaries ang nabiyayaan, parang nanalo sa Grand Lotto pero mas legit at may puso. At ang utang na dati pasan sa balikat nila, poof, parang nalimos. 53 milyong piso, hindi barya, buong utang, wala na, zip, burado. Dati tuwing may mga maniningil ng utang, sinasabi ng mga magsasaka, "Sir, pwedeng next harvest na lang po." Yung harvest mo, tinuka na ng manok eh. Pero ngayon, magsasaka, bukas bayad ko. Wala na, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kolektor, teka, ano? Magsasaka, libre na daw. Salamat kay President Bongbong, nasa batas. Boss, hanap ka na lang ng iba. Hindi lang ito basta ayuda, hindi ito pabogi. Ito ay pagpapatuloy ng pangakong iniwan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ang magsasaka dapat inaalagaan, hindi iniiwanan. Ayan, totoo yan na dapat alagaan talaga ang mga magsasaka dahil ang magsasaka ang backbone ng bayan natin. Kung walang magsasaka, walang kakainin ang populasyon ng Pilipinas. Kaya nga tayo umaangkat ng bigas sa labas dahil kinukulang tayo ng magsasaka. Ang mga tao kasi ay nasa urban na ngayon. Urban migration, galing sa rural, galing sa magsasaka ay pumunta ng Manila ang mga tao para magtrabaho at maghanap ng pera. Iniwan ang bukirin, iniwan ang basakan, ang rice field. Kaya tuloy ay bumaba ang ating produksyon ng bigas o palay. Kaya ngayon sabi ni PBBM ay dapat pagpukusan natin ang itong ang farmers at ang palayan dahil nga kinukulang na tayo ng bigas. At nung kapanahonan ng kanyang ama, merong Green Revolution si Ferdinand Marcos, which is bigas din ang gustong paramihin ng dating Pangulo na ama ni PBBM. Kaya ito talagang maganda. Dapat meron tayong sariling stock ng bigas na hindi na tayo aangkat sa labas. Kasi mahal, di ba? At bigyan ng tulong, tulad ngayon, binayaran ni PBBM mismo ang mga utang ng magsasaka sa Eastern Visayas. Pero ito yung lehitimong mga magsasaka. Dapat kasi nakarehistro ka sa LGU kung saan man yan nakalista yung mga lehitimong magsasaka sa inyong lugar para makasama ka sa tinatawag na awarding na ganito ng pagbabayad ng mga utang. Kung wala ka sa listahan ng LGU, of course hindi ka masama sa diyan, di ba? Kaya kayong mga magsasaka diyan sa inyong mga lugar kung saan man, katulad sa Eastern Visayas,
ay sumangguni na kayo sa LGU nyo, sa barangay hall kung saan magpalista ang mga farmers para kapag mayroong biyaya na darating ay kasama kayo dyan. Alright, balik tayo sa magandang balita, courtesy ng Sa Iyong Araw. At ngayon ang anak niya, si Pangulong Bongbong Marcos, tinupad ang ligasiya. Mula Luzon hanggang Visayas, ang sigaw ay isa. Salamat sa panibagong pag-asa. Di ba nga sabi nila, kung may Marcos, talaga namang makakatulong. Well, ito na yun, ang milagro ng 53 milyong piso na buhat sa ating Panginoong Diyos. Pero teka lang, yan ba ang lahat? May plano ba bang kasunod? May Luzon at Mindanao version ba nito? Oo kaibigan, meron. At ang pinakatanong ng lahat, sa susunod bang eleksyon, mauulit ito? Well, hindi ako campaign manager, pero ang masasabi ko lang, kung ganito ang pasabog taon-taon, baka magpa-register ako ulit bilang ARB. Ito mga kababayan, kung pampolitiko lang ito na move ni PBBM ang pagbayad ng utang na 53 million sa Eastern Visayas ng mga magsasaka, kung ito'y kaugnay sa politiko, hindi. Ang sagot ko ay hindi dahil dapat ginawa ito noong bago pa ang eleksyon ng midterm election, di ba? Para marami ang buboto at manalo lahat ng kandidato ng gobyerno. Pero hindi ipinagkataon ni PBBM na doon niya gagawin. Baka sasabihin nga na ginagamit sa midterm election ang mobs na ito. Kaya ngayon ay walang eleksyon eh. Pero ginawa niya. July 5 daw ito nangyari ang awarding ng certificate na wala ng utang. Binayaran na. Kaya hindi pampolitiko. Hindi pampolitiko na kilos ito. Talagang serbisyong pangbayan ang ginawa ni PBBM. At hindi lang pangbayan, pangbansa. Dahil ginawa niya na ito sa Iloilo noong last year, 2024, sa Negros yata yun ay nagbayad din siya ng mga utang ng magsasaka. At ngayon nasa Eastern Visayas sa lugar ng kanyang mga ninuno. At susunod niyan ay Northern Luzon and then Visayas. Kaya buong Pilipinas yan na plano ng PBBM. Alright, balik tayo sa ating balita. Kahit hindi ako magsasaka, sino ba namang ayaw sa libreng 53 milyong piso na kalayaan sa utang? Kaya kung ikaw ay anak ng magsasaka, kamag-anak ng ARB, o simpleng tao may puso para sa bayan, i-share mo ang balitang ito kaibigan. Ipamalita mo na hindi lahat ng balita ay tungkol sa gulo, away o korupsyon. Minsan may mga simpleng himala na dapat ikwento. Nasalamat sa ating Panginoon Diyos, ito'y natutupad. Ito, tama nga yan. Kasi palaging ang binabalita, mga gulo, mga sabungero, mga tinukhang, mga dinukot, mga tungkol sa BP Sara na yan, tungkol sa digong. Kaya magulo palagi ang balita. Kaya nga dito muna ako sa linggong ito ay puro magagandang balita ang ating i-upload sa video. Kasi ang gulo-gulo na, dagdagan pa natin, di ba mga kababayan? So ito na nga, hindi lang inumpisan, pangalawang pangalawang dinig ko na binayaran ni PBBM ang mga utang ng magsasaka. Noong nakaraang taon sa Negros yata yon, sa Negros. So ngayon sa Eastern Visayas na naman, 53 million, biruin nyo yan, di ba? Grabe. Noong nakaraang taon din yata ang pumunta ng Davao del Sur si PBBM at nagbigay ng mga titulo ng lupa na sakahan sa mga magsasaka, di ba? Sa Davao del Sur nangyari. Merong awarding of lands, certificates, titles. Kaya ang programa ni PBBM ay tahimik lang yan, hindi gaanong binabalita. Katulad nito, di ba? Hindi natin napanood to sa GMA o ABS-CBN kasi puro sa bungiro ang issue ngayon eh. Kaya naganap ako ng magandang topic. At ito na nga, magandang topic. Bago lang to, July 5, ngayong taon na ito. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, sa aking avid followers. Maraming salamat. God bless us all.